Lumalabas itong bago nakabili ng fish pond, sinasabihin na kayo, ako ng bago may-ari, sa akin na yan. Umalis na kayo. Kaya kayo nang pumunta rito dahil hindi niya na ipagpapatuloy yung kontrata ng pag-uupan nyo. Apa. Yung karapatan na gamitin yung palaisdaan, yun yung binayaran nyo. Ngayon, since prepaid siya, nabayad nyo na, kahit na mailipat pa dapat yung pangalan niya, ginagalang. Wala naman silang karapatan na kumita ng ganun, pero dahil sa ginawa nila, kumita sila ng 120,000 na kaya naman, hindi nyo naman magamit yung inupahan nyo. May karapatan bang palayasin siya, paalisin siya na hindi man lang tatayo itong mga magkakapatid? Stand up for her. Of course not, because she has possession over the property. Ang narinig ko dito, nilason yung mga alaga nila doon ng mga crabs. Actually, that's malicious mischief. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Lumapit po kayo sa amin dahil kayo'y nakupahan doon sa sinasabing fish pond, doon sa may-ari na Yumao. Opo. Okay. Kailan po Yumao yung may-ari ng fish pond? June 2025 po. June 2025. Anong problema natin? Bakit nandito po kayo? May hawak naman po kayo kontrata hanggang 2027 pa. Ano matutulong po namin sa inyo? Naibenta po kasi ng tatlong magkakapatid. Apat po sila. Parang lumabas dahil bago na yung nagmamay-ari ng palaisdaan, parang sinabihan na kayo na tigil na to dahil bago ng may-ari. Ganun ba? Opo, binigyan po kami ng letter na to vacate. Binigyan kayo ng letter to vacate. Hanggang kailan? Wala, nakalagay po doon, Oramis. Ping Oramis mo po na yun, pinaalis niya kami. Pinaalis kayo. And then, ito po, nitong huli, kaya po kami nagreklamo, nilason po yung palaisdaan. Meron po ba tayong mga ebidensya niya? Kasi po nilalason po talaga. Actually po, namatay nga po yung alimango. Sandali po muna. Pero nagpunta po ako sa agriculture, ni-report ko po siya. Ma'am, once baba muna natin emotion, ano? Kasi nalungkot po kasi ako. Okay, ganito muna, ma'am. Ang tingnan po muna natin yung kontrata, ano? Yes po. Sige Malulungkot ka, patay na po yung alimango. Okay. Sentro muna tayo rito sa kontrata mo. Ay, sige. Okay? Kasi kung epekto na ng mga problema nakikita natin. So, parang lumalabas itong bago nakabili ng fish pond ni Inang Monica. Yes po. Sinasabihin na kayo, ako ng bago may-ari, sa akin na yan. Umalis na kayo. Parang ganon. So, kaya kayo nang pumunta rito dahil hindi niya na ipagpapatuloy yung kontrata ng pag-uupan nyo. Apa. So, ang gusto nating malinawan, yung manatitira pang 6 na buwan, bago matapos ang taon, meron pa kayo. Apa. Ano po nangyari sa palaisdaan ninyo nitong pagpasok ng 2026? Inabisuhan na ba kayo? Nung namatay si Inang Monica, sinabihan na ba agad kayo na tigil na muna kasi nabili ko na yan, na hindi ko natatanggapin yung kontratang pinarmahan mo kay Inang Monica dahil kami nang nakabili, hindi namin ginagalang ngayon yan kasi kami na may-ari. So kung ano man ang kasunduan na meron ka na nabenta na sa akin, wala kaming kinalaman sa kontrata na hindi naman kami kasama. Parang ganun ang sinasabi. Apa, wala daw po silang pakialam. Parang ibig sabihin, wala kaming kinalaman dyan. Opo. Kasi hindi naman kami, kumbaga, wala kaming alam sa nakapagsunduan ninyo. Pero ang gusto mo, respetuhin, ipagpatuloy yung kontrata hanggang sa matapos. Ganun ba? Opo, paid na po kasi siya. Kaya nga, paid na siya. Magulo ng konti ito, ano? Kasi Opo. ayaw mong, gusto mong ipagpapatuloy ang Yes kontrata po. na meron ka pang 100 taon, bagamat bago na nagmamay-ari at hindi kinikilala yung kontratang may kasunduan kayo doon sa palaisdaan na yan, pagrerenta ninyo doon sa bagong may-ari, di ba? Tanong muna natin dito sa sa abogado muna, bago ang lahat, kasi legal muna, mas uunahin ko yung abogado na magbibigay payo. Sa linya ng telepono, isasangguni natin to kay Attorney Frederick Lu, legal counsel din po ng Bitag to. Alright, first of all, gusto ko malaman, yung palaisdaan po ba na ito ay titulado po ba ito? Ito po ba ay nasa pangalan po ni Nanay Monica, yung yumaong kausap niyo po? Sige. Opo. Okay. Oo raw. Okay, nakita niyo naman po na Opo. titulo naman, nasa pangalan naman niya. Tapos, nung namatay po siya, parang yung magkakapatid, hindi ko kayo nagkausap. Basta niya lang nabalitaan na binenta na nila yung palaisdaan sa ibang tao. Ganun po ba nangyari? Yung isang anak po kasi na witness, nung nagbigay po ako ng pera kay Inang ng renta, siya po yung nagsabing itutuloy po namin.
Tuloy Okay. hanggang sa matapos daw po yung January 2027. Yung kontrata niyo ho, may nagbayad na ho kayo ng buo para doon sa kontratang yon? Opo. Opo. Okay, magkano ho ba yung nabayad niyo na? 120,000 po para po sa 2026, 2027 ng January. So more or less po, parang around 10,000 a month. Tama ba? Opo. Ang pag-upa kasi, no, sa isang ari-arian ay isang act na kung saan yung tinatawag na use of prop, ibig sabihin nun, yung karapatan na gamitin ang isang bagay ay yung binibenta mo yung right nagpapabayad ka para yung right na gamitin yung lupa, yung gamitin yung katas or yung prutas ng lupa na yon, no? It is the one that is yung kumbaga yun yung binabayaran nyo nung upa nyo yung 10,000 naman sa upa nyo. Yung karapatan na gamitin yung palaisdaan, yung karapatan na mag-ani ng mga isda na or alimango na galing doon sa palaisdaan na yan, yun yung binayaran nyo. Ngayon, since prepaid siya, naturally, if the full consideration, ibig sabihin yung kabuuang konsiderasyon para doon sa pagpapaupa, ay nabayad nyo na, kahit na mailipat pa dapat yung pangalan niya, ginagalang yung remaining part ng yun ang ginagawa namin, attorney, yung the sanctity of the contract being respected ng ganun, na parang yun ang gusto natin ibahagi. O kasi bayad din, mabuti sana if they had offered you a refund, di ba? Okay. Na kung buti sana kung sinoli sa inyo yung perang binayad nyo, kasi otherwise, it would be what is called unjust enrichment. Ayun, okay. Ibig sabihin nun na parang wala naman silang karapatan na kumita ng ganun, pero dahil sa ginawa nila, kumita sila ng 120,000 na kaya naman, hindi nyo naman magamit yung inupahan nyo. Dito, attorney, ang dapat gawin dito ay sasabihin natin ngayon doon sa mga nakabili. Ano ang magagawa ng isang Clarissa Caluwag na ipaglaban yung kanyang karapatan na medyo may kasunduan naman? May karapatan bang palayasin siya, paalisin siya na hindi man lang tatayo itong mga magkakapatid? Stand up for her? Yeah, and of course not, because she has possession over the property. The only way siya pwedeng paalisin dyan is through a process of ejectment. Parang ganun, ini-eject siya. Parang binigyan na siya ng notice of ejection? Pero hindi pwede yung de facto ejectment na ang narinig ko dito parang nilason yung mga alaga nila doon na mga alright. Na crabs or what. No. That's malicious mischief. Cap Vicente Cruz Jr., magandang umaga po sa inyo, Cap. Sir Ben, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Actually po, minsan nag-usap po kami dyan. Nag-usap po kami. So, ang nag-demand po ng tobacate is hindi po si Vicente Cruz. Ang nagsasabi po nito yung tatlong magkakapatid at ito po ay dated August 15, 2025. Opo. So, hindi po ora-orada na pinabakit po siya, na pinalis po siyang gano'n. Anong date of to vacate na demand to vacate? Anong petsa? August 15 po, 2025. Pero, Cap, Yes po. Kayo ba'y sa palagay mo rito, ano bang tama? Kasi hanggat sa katapusan ng taon pa naman daw, bayad na rin. Ano pong matutulong natin, Cap? Ay maire-refund nyo or hahayaan nyo siya muna ganito na hanggang... lang, sir. Ganun, since sir kasi na nahulugan na po kasi siya, palagay ko sir, tutulong na lang ako dun sa existing kung nagamit na kalahating taon. Yung kalahating taon ko po, hulug-hulugan ko na lang sa kanya para tulong na lang din po sa kanila. Ginagawa ko lang, Cap, parang ito na may pag-unawa lang doon sa tao. Nakikita ko naman Yes, na marunong po kaming kayo umunawa, nilalagay niyo po sarili niyo sa Yes, sir. kalagayan niya, kaya gumagawa po kayo ng paraan. Tatanungin kita Opo. ngayon dito, Clarissa. Si Cap, gagawa ng paraan, matulungan ka na kung maaari, hulug-hulugan ka sa 6 na buwan na yan na naibayad mo. I-refund niya yung 6 na buwan, huhulug-hulugan niya. Actually po, ang sabi ko sa abogado na pinakausap niya Okay, sa akin. hindi, sandali muna. Ay, Wag sige muna, may abogado tayo, hindi ko pa nga kinakausap eh. Kung magaganyan kayo, aalis na lang ako, mag-usap na lang kayo. Ay, hindi Kasi po. para sa akin, gusto ko magkasundo kayo at kahit na paano, walang dehado. Si Cap, iniintindi niya ngayon ang kalagayan mo. Okay? Huwag na tayo, may legal tayo nakikinig sa atin. Kung pag-usapan natin ang legal at ipapatupad natin,
na medyo maglalaban-laban pa kayo kung magkakasundo naman kayo ng magandang pagkikipag-usap. Ang sinasabi ni Cap Vicente Jr., nilareklamo kanyang tatay, gagawa siya ng paraan. Okay? Iniintindi niyang kalagayan mo. Huhulog-hulugan niya yung 6 na buwan na kulang pa sa natitira para namang hindi ka dehado rito. Ang tanong ko, ikaw ba'y papayag sa ganon? Pwede naman po. O, Cap Vicente Cruz, pwede naman daw. Anong sa palagay ninyo? Opo, sir. Wala naman Ayun. po problema. Actually, sir, ganito po. Yes, sir. Nagparating po ako ng tao sa kanila. Sige, sir. Ganito na lang, Cap, ano? Cap, hindi na po nating pag-uusapan. Igawin ko na lang private na lang po to, ano? Siya Okay naman po, ilagay okay na sir. Ang maganda rito, Cap, ikay naintindihan mo to, ang kalagayan niya. Nailagay mo sarili mo sa yung sa sitwasyon niya. Kaya gumagawa Yes, ka sir. ng paraan. Mukhang ito naman, interesado kayo, mag-usap Apo. kayo na maayos. Pwede ko bang papuntahin sa inyo, mag-usap na lang kayo, Cap? Huwag na natin Yes, sir. i-ere. Yes, sir. Ha? Welcome naman po siya. Kakausapin ko po Ayun. siya na maayos. Okay. Itatrato po Mag- natin siya na maayos. Mas maganda kung sakaling may problema sa iyong ama, at least ikaw anak, nagbalanse ka rito, naintindihan ko yung Cap. Ha? Apo. The fastest and most convenient na way na ma-resolve ang mga dispute is kung magkaroon ng compromise ang Ayun. mga parties Oo. para nang sa ganun ma-resolve na yung issue. Because Ayun. syempre, yung instead na mag-waste pa ng time or mag-waste ng effort, mag-waste ng pera para pag-hire ng lawyers, kung mapag-uusapan naman ng isang bagay at Okay. mareresolvehan na hindi kailangan mag-conflict, why not? Imo-monitor na lang natin, ha? Hindi naman namin ikaw papabayaan. Pero nakikita ko, medyo maayos naman si Cap kausap eh. Ha? Papadala kita kay Cap, usap tayo, pagkatapos yan, kakausapin din si Cap, magkaayos lang kayo, ha? Opo. Okay? Pwede ba yung ganun, Cap? Pwede po yun, sir. Okay, sige Cap, papupuntahin ko po sa inyo, Cap, maka medyo at this point, ikaw naman malawak ang iyong pag-unawa at maaayos naman to. Hindi Yes, naman sir, siguro yes, sir. kinakailan-paligal. Bahala ka na, Cap, ha? Apo, sir. Apo. Minsan, bisita ako sa iyo, Cap, ha? Yes, sir. Welcome ka po rito, sir. Ay, walang problema. Minsan. Tulungan muna natin to, Cap, para maayos na to. Yes, sir, yes, Okay, sir. sige, Yes, okay. Okay, ayos na natin to, ha? Okay, nakaalalay kami sa iyo. Willing nang tumulong. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.